God, to give us more wisdom and knowledge and to reveal us the answer. Lord, hallelujah, hallelujah, oh God. Lord, hallelujah. Thank you for your presence today, oh God. Oh, yes. Naramdaman ka namin, oh God. Namin every day of our life, you're here, oh God. Lord, hallelujah. Ang abang lingkod niyo po, oh God, I want to humble myself unto you, Lord. Let your wisdom and knowledge upon me, oh God. At lalo sa mga makikinig, oh God. Ibigay mo ang revelation na gusto mong ibigay sa kanila, oh Lord. Amen. Lord, hallelujah, give them wisdom and knowledge, oh Lord. Give them wisdom and knowledge, oh God. And have mercy on us, oh Lord. Have mercy on us, oh God. Oh, hallelujah, sa ituturo ko, Panginoon, ngayon, hallelujah, na maramdaman ng bawat isa, Panginoon, kung ano nga ba ang true worship, oh God. Ano ang true worship into you, oh God. We want to know you more, oh God. Amen. We want to know you more. We want to get to intimately know you, oh God. Amen. Hindi lang pagiging kaibigan, hindi lang pagiging ama, oh God. Amen. We want to get close more to you, oh God. Lord, hallelujah. Tinataas ko sa iyo lahat-lahat, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ang topic natin today, masyado akong inarap. Ang topic natin today, what is a true worship? Basahin po natin yung Romans 12, 1-2. I argue you, therefore, brethren, by the mercy of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, with your spirit service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed through the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable, or rare and pleasing and perfect. Sa passage ng Romans 12, 1-2, makikita natin ang mga elements of true worship. Ang una ay motivation to worship. The mercies of God. God is great. God's grace includes everything He has given us that we don't deserve. Like eternal love. Diba? Ang eternal love, sabi nga sa John 3:16, lagi natin, yun ang pinakakabisado nating, diba? Yun ang pinakabisado nating Bible verse sa lahat na, diba? Na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever who believe in Him shall have eternal life. Diba? Sabi, diba nga, pinakita at pinamdam niya sa atin ang tunay na pagmamahal nung binigay niya ang anak niya para sa ating mga kasalanan. Iyon ang tinatawag na eternal love. Ang number 2 naman, eternal grace and Holy Spirit, everlasting peace, eternal joy, saving faith, comfort, strength, wisdom, hope, patience, kindness, honor, glory, righteousness, security, eternal life, forgiven, at marami pang iba. At sa binigay niya sa ating knowledge at pangunawa sa lahat ng ito, kaya nagkaroon tayo ng motivation para i-praise and thank Him for all that He done for us in other word, worship. Amen. Ang sinasabi din sa passage ng Romans, the manner of our worship, present your bodies a living and holy sacrifice. Ibig sabihin, giving ourselves to Him, surrender everything to Him, includes our heart, mind, hands, thought, attitude. Kailangan i-present to lahat kay God. Sa madaling salita, kailangan nating isuko ang lahat na nangyayari sa ating buhay, lungkot, hirap, saya. Ibigay natin lahat sa Diyos at Siya ang magmamaniobra. Siya ang gagalaw lahat. Hindi natin kailangang kontrolin ang mga bagay dahil pag gumamit tayo ng human effort, nakakapagod lang. Amen. Alam nyo ba yung nakakita na ba kayo ng sasakyan? Lahat naman tayo, di ba? Pero na-try nyo ba na i-drive ang sasakyan? No, motor. Hanggat hindi nyo pinag-aaralan yung hanggang di nyo pinag-aaralan ng sasakyan, hirap, di ba? Katulad nung araw, talagang kami ng tatay ko ay hindi kami nagkakasundo niyan eh. Pero, I thank God kasi, di ba, parang talagang ang miracle niya ay tinuruan niya akong mag-drive. Siya ang una nagturo sa akin. Pero alam mo, ang pamamaraan niya ay talagang malupit. Ang ginawa niya lang, sabi niya, tingnan mo ko,
Ganun lang, as in, talagang ganun lang siya. Tingnan mo ko. Pagkatapos, tingnan ko lang siya, tapos umalis na siya doon sa seat, doon sa drive seat. Tapos umalis siya, tapos sabi niya, dito ka. Ha? Di ba parang, ha? Tapos ano man ginawa niya? Nagbasa siya ng malaking dyaryo, yung star sa atin. Habang nandoon sa passenger seat, lumipat ako sa driver seat, tiningnan ko, yun lang pala yung way, tingnan mo. Parang, talagang, alam mo, kahit kumakadyot-kadyot na yung sasakyan mo, wala siyang pakialam talagang, parang alam mo yun, yung parang ganun ang way, ganun pala kahirap pag tayo nagsa-self-effort. Diba? Parang napakahirap palang mag-self-effort na kailangan, wag nating tayo mag-self-effort lalo sa mga problema natin, diba? Minsan, hindi, kaya ko yan, madidiskartehan ko yan, ako gagawa ng paraan. Pero ang sabi ni God, surrender everything to Him. Amen. Ibigay mo lahat sa Kanya, siya talagang magiging driver mo. Na parang, sabi dito, diba? Give everything and to tell to God, oh Lord, ikaw na ang driver, pagod na ako. Pero paano, di ba natatanong natin, minsan paano? Di ba minsan natatanong natin na paano nga ba? Kasi minsan, minsan hindi naman tayo talagang banal, di tayo righteous, di ba? Parang, minsan umaabot tayo sa punto na, pag hindi pala tayo talaga nagbabasa ng Bible everyday, talagang panghihinaan ka. Pero if you give unto God lahat, makakaramdam ka lahat ng sinasabi ko sa inyo, yung worship, peace, wisdom, love. Alam mo yun, yung parang wala ka ng doubt sa puso mo. If you trust God, parang gano'n, nakalagay din sa Romans, by renewing of your mind. We renew our minds daily by cleansing them of the word wisdom and replacing it with true wisdom that comes from God. Di ba we worship Him with our renewed and cleansed mind, not with our emotion. Di yung iipunin mo ang lahat ng problema mo till Sunday at kikimkimin mo lahat sa dibdib mo at pagdating ng Sunday, pag narinig mo ng worship song, saka mo ibuboost lahat. Alam mo ba yun yung parang nakarinig ka, alam mo yun yung parang iniipon mo pala ng pag Sunday, talagang kinikimkim mo, wala kang pinagsasabihan, parang akin lang. Pero pag narinig mo na yung worship song, ano ba, yung parang, hindi pala tayo dapat gumamit ng emotion. Pag tayo kasi actually ako talaga emosyon talaga ako, hindi ako nag-iipon ng problema, sa akin wala talaga, wala akong problema, pero alam mo, kasi iba yung pakiramdam pag yung presence ni God, talagang pumasok sa'yo, di ba? Parang hindi yun emotion parang, kumbaga sabi nga dun kay Sir Chip, yung nanay niya. Nanonood kasi ako nun Sabi nung nanay niya, kung kasing babaw ng luha ni Maya yung ako parang planggana. Kung planggana yung nanay niya, ako, pagdating ka sa presence ni God, baso lang. Kasi pag hinipo ko yung presence ni God, iba, lumalabas talaga yung luha ko kahit ubos na, parang ganon. Marami sa ating gano'n na tuwing Sunday lang natin naiisip kausapin si Lord kasi late na sa trabaho o inaantok. Di ba naranasan pa natin yun? Ay, late na! Lord, bukas na lang kita kakausapin na. Bukas na lang. Promise talaga. Yung parang gano'n. Kaya bukas na lang ang quiet time, Lord. Kailangan nyo ba na if you want to renew your mind, you have to listen to His Word. The knowledge of the Word of God. We must know the truth by continuing talking to God. To know the truth, to believe the truth, to hold conviction about the truth, and to love the truth. At yan ang katotohanan, paano natin makukuha o mararamdaman ang true spiritual worship. Music has nothing to do with worship, pero music can be the expression of it. Huwag nating basihan ang ating kanta, ang ating boses. Isipin natin na habang kumakanta tayo sa Kanya, yung lyrics nung kinakanta natin, ayun ang mga katanggang gusto mong sabihin sa Kanya. Araw-araw at iparamdam mo sa Diyos lahat ng nasa puso mo at katapatan sa Kanya. Diba sabi nga, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Diba
natin yon. Hindi natin yung kinakanta na kinakanta lang. Katulad ng words. So, diba kumakanta tayo, sana dalawa ang... Doon nga naapektuhan na tayo eh, di ba? Di ba? Di ba? Lalo na pag break mo na. Sana dalawa ang puso ko. What more? Kung ito pang kinakanta natin na you are welcome in this place to God. Lalo na yung kinanta natin, I adore you, I adore you, and there's none that compares. Isipin niyo yung mga kinakanta natin every Sunday, na parang pag nananalangin tayo, totoo nga kay Ate Ami, sabi niya kay Mimi, turuan mo ako mag-pray. Tinuruan naman. Hindi. Oo, hindi. Ito lang, alam niyo ba na Arts lang pag magpe-pray tayo, di ba, mula sa puso, yung lyrics ng kanta, isa puso natin. Tapos, iyon yung sinasabi natin kay God. Amen. Na parang lahat, kunyari, di ba yung parang katulad, in your time, oh God, in your time, na hindi natin kakinakanta yun na parang wala lang tayo. Lahat ng kinakanta, subukan nyo, lahat ng kinakanta mo, isa puso mo, ilagay mo sa puso mo at sabihin mo sa Kanya. Parang prayer din kasi yan eh. Parang prayer din yung pag-worship natin. Yung lahat ng words, ng meaning nito, sinasabi mo kay God, talagang hindi ako, kumbaga sa pagpresensya ni God, baso, baka hindi lang maging kutsara na lang kayo. Yung ganon, yung sabi dito, inside your heart, you are welcome in here, and they are truly, He deserved to be honored. Sabi dito, anong kwento yung intay nyo? Story. Isang kwento. Sabi, sabi dito, may mag-ina na nasa kusina. Dahil ang nanay ay naghuhugas ng plato, nagtaka siya nang ianabot ng batang isang papel. Huwag kang maingay. Ito ang nakasulat. Naglinis ako ng kwarto, 10 piso. Naglinis ako sumamahan kita sa grocery, 5 piso. Sabi niya. Inalagaan ko ang kapatid ko, 10 piso. Nagtapon ako ng basura, 2 piso. Naghiwa ako ng gulay, 5 piso. Total, suma-suma nyo na lang. Ngumiti lang ang nanay niya at sumulat din sa papel at ibinigay niya sa anak niya. Binasa ng bata. For 9 months, I carry you in my wombs. No charge. For 1 month, pinagaling ko ang sugat ko sa tiyan ko. No charge. For 1 year, puyat at pagod. No charge. Until now, I go every day to the grocery store to make sure na makakain ka. And there's no charge. Nung nabasa ng bata lahat ng sinulat ng mami niya, naiyak siya. At sinabing, Mami, fully paid ka na. Moral lesson. Moral lesson, wag nating isipin yung hirap natin, yung sakripisyo natin, yung problema natin. Mismo ang isipin natin ang sakripisyo ni God para sa atin. Nung namatay siya sa krus, He deserved to be adored. He deserved to be worshipped. Lahat ng problema natin dito sa mundo, kumbaga sabi nga ni Lord, ano lang yan, yung dulo lang ng daliri na masakit. Ano tawag doon? Ingro. Ganyan lang ang problema natin dito sa mundo. Kaya kung magka-problema man tayo, tawanan natin. Sabihin natin ang sinabi ni Pacquiao. Kung sabihin mo sa malaking problema mo, may malaki akong Diyos. God bless po. Amen.